we are happy to confirm that Wawawi, Willie Revillame, will also be here. He will entertain us also, and he will be there to add a touch. So ayan po mga kababayan, sa mga bagong pasok, ang darating po sa prayer rally po natin ay si Tatay Digong, si Baste, si Pulong, si Kong Pulong, si Attorney Vic, Attorney Glenn Chong, Harry Roque, Mayor Natividad ng Malolos ba yun yung pagkakarinig ko? Kumpirmado na po yan mga kababayan ko at sigurado marami pong mag-aabang. Sana po ay makakuha rin po tayo ng magandang signal sa linggo para maihatid po natin. Ito tuloy-tuloy na po na muna natin ito. Music and entertainment. And pajaka. And pajaka. Oh yes, the famous jacket. Bigyan natin. We are really I'm really also so starstruck that Miss Vivian Dallas, the timeless, the ageless Miss Vivian Dallas is here beside me now. My husband will be so jealous. May pajaka. Dili makatambong si Vivi Sara. That we have not confirmed with her Not people. yet, yes. But she's invited. Yes. She's invited Yes. to the rally. But But no confirmation. everyone is invited. Everyone is invited. Including PBBL. All the more. As a leader of the nation, he should also be praying. The venue, How about the venue? The venue will be in the Kasadja grounds beside SMC side, no? Yes, in front of Mustar. In front of Mustar. in front of where we have. But we have a caravan before that, and it will be coming from different points of Cebu. Attorney, do we have... So ayan, maganda malinaw po mga kababayan, bago po itong prayer rally natin, magkakaroon po muna ng caravan, galing po sa iba't ibang syudad o city o kaya sa mga barangay. Katulad din po nung nakaraan kasi, meron din naman caravan doon sa Davao City. Parang ganun din po yung magiging senaryo, tapos may mga mag-i-speech mga kababayan ko. Lalong-lalo na yung ating Tatay Digong. Marami pong nagsasabi, mga kababayan ko, lalo na yung mga Pulangaw, prayer rally daw po ito, bakit daw po may nagmumura? Doon kayo sa baguong Pilipinas nyo, doon kayo magpunta. Wag dito sa prayer rally namin. Kasi ito, panawagan namin ng transparency sa ating gobyerno. Ganun po mga kababayan. Imbitado po dito, yung mga gustong pumunta ay open na open po. Bukas na bukas po ito mga kababayan. At syempre, lagi po kayong mag-iingat. Ayan, at syempre, ang ating Vice President Inday Sara Duterte, natanong din po dito kung kasama. Pero naimbitahan na, hindi pa lang natin sigurado kung darating po siya, mga kababayan. At syempre, nandyan din po yung ating Mayor Mike Lama ng Cebu City, mga kababayan. So, ito po mga kababayan ko, ituloy natin itong kanilang press con. The expectations of the number of crowd that will be attending during the prayer rally? I think We'll be asking your help. yes, gather And more. somehow disseminating. But is there any target? But around 20 to 30,000 have already committed. So, ayan, mga kababayan ko, medyo maganda-ganda to. Bakit? 20 to 30,000 po ang nakapagsabi na darating po sila. Syempre, may mga taga Manila pa na pupunta dyan. Hindi po ba? May mga taga Mindanao na medyo nakakaluwag sa buhay o na makakalipad papuntang Cebu. 20 to 30,000 po mga kababayan ang expected na magsasama-sama dito po sa Cebu Prayer Rally. Dito po sa hakbang ng Maisog, mga kababayan ko. At eto na, dito makikita natin talaga kung ito ay dadami pa. As expected naman po mga kababayan ko, pagka nandun, nagsasalita ang ating Tatay Digong ay lalo pong dumarami. Parami po ng parami ang pupunta dyan. Makikita nyo rin po Kahit po doon sa mga views, sa mga ating halimbawa sa Facebook natin, sa YouTube natin, napakaraming boost po kapag si Tatay Digong nagsalita na. So ito, ituloy po natin. Ulitin natin, 20 to 30,000 yung expected po na nagsabi na pupunta sila. Napakadami po nito, syempre. To join. But of course, we'll be happy to have more. Can you say, sa ito mga affiliations, attorney? Okay, Yeah. I will The groups. say them, I will list them down. So
the Kinusang Pagbabago Lead Organization AIM, under which the Cebu Coalition for Transparency, Accountability, Peace and Security will be attending. And under the TAPS, the Transparency, Accountability, Peace and Security Coalition, will be the Pro-SAR Nation, which is Professionals for SARA Nation, Tabang Mindanao, Duterte Riders Team, Mayor Rodrigo R. Duterte Youth Cebu, Ordinaryong Lungsuran ng Mandaue, Citizens Coalition for Transformation Movement of Ms. Vivian Velez, the Masada Group of Sir John Abukay, Cebu Plumbers Association, the Habal-Habal South Bus Backriders, the Unified Muslim Christian Association of the Philippines, the Delivery Riders Group, and the Cebu Muslim Brotherhood. That's as far as we have been able to identify, but more are invited. Everyone is welcome. Will this not be a anti-BBM rally? No, it's a pro-transparency, accountability, peace, and security rally. Grabe naman yung tanong na yon. O ayan, mga Pulangaw, malinaw na malinaw na this rally is not anti-BBM rally yung mangyayari po sa Cebu. Kakasagot lamang po ni Madam. Napakaganda ng tanong yung rally po ba na ito ay anti-BBM? Hindi. This is pro-Filipino para po sa transparency natin, sa katahimikan natin, sa kapayapaan natin, sa accountability ng mga namumuno sa gobyerno. Napakalinaw po, mga kababayan. Hindi po ito people power, nakakatulad po ng pagkakaintindi ng mga tambangag. Hindi po ito people power. Prayer rally po ito for transparency. Sabi nga po, sasabutahin daw si BBM pag nagpunta dyan, ipapahiya daw. Bakit naman namin ipapahiya? Ang panawagan namin dito is transparency. Di ba? Oy, Marco D, may nakita tayo, may nakapasok. Si Marco D, Chinese destabilization rally daw. Mukha mo, maling channel ka lang napuntahan. Yung mga Pulangaw na mga tambangag, pakinggan mo yung sinabi. Hindi daw ito anti-BBM rally, pro-Filipino rally ito. Pwede kang pumunta dito, Marco D, kung may pamasahe ka. Kung wala, manahimik ka na lang dyan at sumuporta ka doon sa gusto mong suportahan. Pumunta ka doon, manood ka lang concert. Kasi kayong mga Pilipino, mahilig kayo sa concert, di doon kayo magpunta. Di ba? Sabi ni Danilo Condeno dito, saan po kami pupunta? Mga boss, sasali sana kami dyan. Ay sa Cebu po ito. Mga kapatid, sa Cebu po ito. Tuloy na ito. At sa mga bagong pasok, mag-like muna. Siyempre, ang expected na crowd dito, 20 to 30,000. Ayan, may binigay na. Kaya nga po, siyempre, marami din po. Nandyan po yung mga kapulisyan natin para po masecure na tahimik po, magiging mapayapa. Ay dapat lamang po dahil ito ay prayer rally. Hindi po ito people power. Uulitin ko, huwag kayong maatat. Huwag kayong atat. Prayer rally lamang ito. Hintayin nyo. Sabi ni Vice President Inday Sara Duterte, may tamang panahon sa lahat ng bagay. Ito tuloy muna natin. Ang ganda ng tanong no? Nasaan na ba yun? Ito. More are invited. Everyone is welcome. Will this not be a anti-BBM rally? No, it's a pro-transparency, accountability, peace, and security rally. Napahiya kayo, I believe this event, nasugdan sa Davao, why are you bringing it here in Cebu? Because it raises legitimate questions. What transpired in Davao also raises legitimate questions, and it echoed within the people.
To all Filipino people, especially sa taga Mindanao, ito na ang tamang panahon para tayo ay magkaisa. Lagi nating tandaan sa napahabang panahon o dekada, ang Mindanao ay laging kulilat sa lahat ng opportunity sa infrastructure at tulong mula sa pamahalaan. Lagi na lang tayo umaasa sa mga pangakong laging napako sa mga politikong ito. Ito na ang panahon ng tunay na pagbabago. Sabay-sabay nating itaas ang dangal ng taga Mindanao para ipakita natin na kayang-kaya nating tumayo sa sarili nating mga paa at hindi na kailangan umasa sa pamahalaan ng Pilipinas. Ipakita natin lahat ang ating kakayahang umunlad na walang tulong mula sa kanilang pamahalaan. Nandito sa Mindanao ang lahat ng bagay at mayaman ng Mindanao sa lahat ng resources mula sa dagat hanggat sa pinakamataas na bundok. Hindi lang natin napakinabangang mabuti dahil kulang ng suporta ng pamahalaan para mag-improve dahil puro pangako sa ating lahat. Now, kailangan na nating hiniwalay sa bansang Pilipinas at buuin natin ang bagong Republika ng Mindanao. Para sabay-sabay tayong lahat umunlad. Lahat ng tulong at opportunity na para sa ating lahat ay direct na sa ating mga pintuan at hindi nadadaan sa mga kurakot at sa mga gahaman na makapangyarihan na politiko. Ang inyong opinion, suggestion at decision ay nais naming malaman para ito ay ating pag-uusapan para sa kabutihan nating lahat. Ang bawat boto na inyong ilagay ay mahalaga. Pakiboto ng yes or no at bakit. Maraming salamat. Thanks for watching Part Neil TV channel. Please subscribe my YouTube channel. Follow, like, comment, and share.